Lumalalang problema ng Creamline Cold Smashers masosolusyon na. PBL standings, Creamline Cold Smashers bumaba na sa pang-apat na pwesto. And bago natin yan pag-usapan mga kaibigan, please huwag mong kalimutan muna mag-like and subscribe. And pahit na rin ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, team standings tayo ngayon. Nangunguna po ngayon sa top 1, no? Itong Choco Mucho Flying Titans with 9 wins, 2 losses, and 26 points. Pangalawa naman itong Cherry Tico Crossover with 9 wins, 2 losses and 25 points. Pangatlo naman ang Petrogas Angels with 8 wins, 2 losses and 25 points. Abantalang pang-apat na po ngayon ang Creamline Cold Smashers with 8 wins, 3 losses and 24 points. Well mga kaibigan, tulad ng aking sinasabi, yung lumalalang problema ngayon ng CCS ay masosolusyonan na ngayong semifinals. Alam naman natin malakas ang mga koponan sa semifinals at kinakailangan nila ng panibagong estratehiya para matalo ang mga kalaban. Well, nakita natin doon sa naging pagkatalo ng CCS kontra sa PLDT. Nakita natin ang pinaka problema ng CCS. So hindi kasi nagro-rotate ng maayos, no, ng mga player ng CCS itong si Coach Sherwin Meneses, which is nag-i-stick lang siya doon madalas sa first 6 lineup niya. Kahit hindi po on fire o wala sa maayos na kondisyon ng mga player na first 6, hinahayaan niya lang po, hindi siya nagpapalit. Samantalang yung mga bench player naman ng Creamline, at alam naman nating maraming napatunayan, no, perfect na yun para palitan, no, yung first 6 lineup at paglaruin naman yung mga bench player. Tulad na aking sinasabi, si Kyle Negrito, so far okay naman yung mga set na kanyang binibigay, pero minsan hindi nagpi-fit doon sa ng Creamline Cold Smasher. So mas magandang bigyan ng opportunity, pagkakataon si Mapi Galanza para maipakita yung kanyang magagawa, no. Alam natin semifinals kailangan na pangmalakasan yung lineup, pero mas maganda mag-take na ng risk si Coach Sherwin Meneses kaysa matalo ang kanyang kupunan, na nangyari na nga po ilang beses na, 3 talo na po sila, and then yung ibang mga laban nila umaabot pa ng set 5. Kung titignan nyo mga kaibigan, ang daming magagaling na player sa Creamline, pero palamuti lang, no, nakabangko lang imbis na nagagamit, no. Yung iba, nakita naman natin, beach volleyball player pa, si Ditch Rodriguez, si Bernadette Pons, ano nangyari? Nakaupo lang mga kaibigan, hindi ginagamit, no. Alam naman natin yung first 6 line na tulad ni Eliza Valdez, Gemma Galanza, Tots Carlos, Bea Delin, wala tayong masasabi, malalakas naman yan, pero napapagod din po yan at minsan hindi lagi-lagi nasa kondisyon ng kanilang mga kamay para pumalo. Kaya kailangan nga, kaya nga po mayroong mga reserve player, may mga bench player para sila yung papalit doon, magpupunan doon sa kakulangan po ng mga player na hindi makapuntos. Para sa akin mga kaibigan, big adjustment po ang kinakailangan, at yung problema na ito ay masusolusyonan lang kapag si Coach Sherwin Meneses ay natauhan sa kanyang panibagong sistema, and hopefully hindi na talaga masisisi dito si Kyle Negrito dahil ginagawa niya yung kanyang best para makapag-set ng maayos sa mga spikers. Well mga kaibigan, handayan pa natin kaganapan, and please wag na wag kakalimutan mag-like and subscribe para ma-update kayo, no, sa mga kaganapan sa Creamline at sa PBL updates. Maraming salamat.